Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Umubo si Sir Eduardo. Sunod-sunod iyon at halos hindi na ito makahinga. Mukhang kahit ito ay tutol sa ideyang sinabi ng anak nito. Nakaligtas tuloy si Flora na sagutin ang tanong ni Gino. Mabilis na hinagilap niya ang triple distilled water at suction tip. Binuhay niya ang kompresor ng suction apparatus. Tahimik na nanalangin siya na sana ay umalis na roon ang binata bago siya matapos sa pagsasaksyon ng plema ng ama nito. Ngunit hindi siguro iyon ang araw para sa kanya dahil muli itong nagsalita nang matapos siya sa ginagawa. Ano? Hindi mo na sinagot ang tanong ko? Kung ako ba ang manliligaw sa'yo, sasagutin mo ako? Para sa kanya ay sintonado ang tanong nito. Parang nanunuya ito. Sino ba namang amo ang basta na lamang magkakagusto sa isang nasasakupan nito? Samantalang hindi man ito sabihin ay alam niya na pinagkakaguluhan ito ng mga babae. Gwapo ito, may pinag-aralan at mayaman. Kahit nasa anak pa ng hari ay makapanliligaw ito. Isa pa, hindi na uso ang fairy tales ngayon. Ang mga amo at prinsipe ay sa mga kauri din ito nagkakagusto. Kaya naman ang tingnan niya si Gino ng tuwid sa mga mata, hindi niya itinago ang pagkainis. Nakakahiya naman yatang sagutin ko pa yan. Hulaan mo na lang. Tatawa-tawang umiling lamang ito at hinagilap na ang crutches nito. Pagkaraan ng may 3 oras yatang pamamalagi nito roon, ay noon lamang ito lumabas ng silid. Sayang, crush pa naman niya si Gino noong unang makita niya ito. Ngayon ay burado na anumang bahid ng paghanga niya rito. Hindi niya tipo ang mga lalaking maginoo pero medyo bastos. Hindi siya magkakagusto sa manunukso at alaskador na gaya ni Gino. Maayos naman ang nanay mo, kaya nga lang, todo kayod siya ngayon. Palagi ko siyang nakikita na nagrarasyon ng tosino at longganisa sa mga kapitbahay. Nakagat ni Flora ang ibabang labi sa ibinalita ni Thea. Tinawagan niya ito pagkatapos niyang patulugin si Sir Eduardo. Iyon na nga ba ang kinatatakutan niya sa pag-alis niya? Tiyak na lalo lamang naging mahigpit dito ang padrasto niya. Mabuti sana kung hindi demanding ang Tiyo Simeon at Kuya Ramil niya. Kung makakausap mo siya, pakisabing maayos naman ako rito. Pakisabi rin kinukumusta ko siya. Kung ano man ang gusto niyang ipasabi sa akin, aalamin ko na lang sa'yo sa 1 linggo pag tinawagan kita. Hindi na kailangan. Basta nakausap ko ang nanay mo, tatawag agad ako sa'yo. Kumusta ka naman? Talaga bang maayos ka riyan? Hindi ba toxic ang mga tao dyan? Natawa siya. Mababait naman ang mga tao rito, aniya. May isang kontra nga lang. Kailan ba ang off mo? Pagkita naman tayo. Wala akong balak na umuwi riyan sa ngayon, Thea. Miss na kita, kayo ni Inay Clotty. Pero, nag-decide ako na wag nang magpakita pa sa Matimyas. At least, hindi muna sa malapit na hinaharap. Huwag mo na rin ipaalam kay nanay ang address dito. Pag alis ko rito, mangingibang lugar na lang ako. Nakakalungkot naman. Talaga bang desidido ka na? Bakit bigla naman yata ang desisyon na yan? Nasa plano ko na ito nang umalis sa Korean. At huwag kang malungkot, magkikita pa naman tayo. Naisip ko ito dahil na rin kay Tiyo Simeon. Kung uuwi pa kasi ako riyan, tiyak na balik na naman kami sa dati. Ayoko nang mapailalim sa kalupitan niya. Paano ang nanay mo? May ideya na siguro siya sa plano ko. Kaya lang, mas pinili niya ang mag-amang yon kaysa sa akin. Mahirap para sa akin dahil mahal na mahal ko si nanay. Pero wala akong magagawa kundi igalang ang pasya niya. Hahanapin mo ba ang tatay mo?
Paano niya hahanapin ang tunay na ama niya kung kahit ang pangalan nito ay hindi niya alam? Ayaw iyon ibigay ng nanay niya kahit anong pilit niya rito. Ituring na lamang daw niyang patay ang kanyang ama. Ewan ko, sagot niya kay Thea. Hindi ko pa pinag-iisipan ang tungkol dyan. Baka, kung maayos na siguro ang kalagayan ko. Kaya lang, kung talagang may halaga pa ako sa tunay kong ama, bakit hindi niya ako hinanap? Aniyang hindi na itago ang paghihinanakit sa hindi nakikilalang ama. Kumusta naman ang pasyente mo? Pag-iiba nito. Tiyak na nahalata nito ang lungkot sa tinig niya. May improvement naman siya. Nagre-respond din siya sa therapy. Sinabi niya rito ang lahat ng magagandang pagbabago sa kalagayan ni Sir Eduardo. Pakibalita mo na lang kay Inay Clotty para hindi siya mag-aalala. Noong isang araw pa nga niya ako kinukulit na tawagan ka. Hindi ko naman ginawa dahil baka mataon na busy ka sa pasyente mo. Saglit pa silang nag-usap bago siya nagpaalam dito. Sinabi niya sa sarili na bahala na ang nanay niya sa gusto nito, ngunit nasasaktan siya. Ayaw niyang makikitang nahihirapan ito. Ayaw niyang maririnig na inaapi ito ni Tio Simeon at Kuya Ramil niya. Diyos ko, ingatan niyo po ang nanay ko. Piping na idalangin niya. Sige po, Sir Eduardo. Mag-practice po ulit tayo ng mga salita. Parang walang nakikitang itinutok nito ang mga mata kay Flora. Natutuhan niyang kahit parang wala itong interes ay magpatuloy sa pagpapractice dito na makabigkas ito kahit na mga simpleng salita. Sinisikap niyang pasiglahin ang boses at magpakita ng interes tuwing kakausapin niya ito. Binibiro din niya ito. Iyon ang epektibong motibasyon na natutunan niya sa 2 taong pagsama-sama niya kay Thea. Pakiulit nga po ng mga sasabihin ko. Gusto. Inulit nga nito iyon, ngunit bulol ang salitang lumabas sa bibig nito. Tama po, kahit nahihirapan kayong sabihin, palagi nyo lang bibigkasin para masanay po kayo. Isa pa po. Huwag. Wag. Masakit. Masakit. Napasukan sila sa ganoong tagpo ni Yaya Bining. Dala nito ang tray ng pagkain ng kanilang amo na dumaan sa blender. Tubig na inumin at asepto syringe. Liquefied ang pagkain na siya ang nagpeprepara ayon sa nakita niyang note ng dietitian nang marahil ay lumabas si Sir Eduardo ng ospital. Ako na lamang po sana ang nag-akyat niyan dito, sabi niya kay Yaya Bining. Ipinatong nito ang dala sa utility table na ipinasadya ni Gino. Kasabay iyon ang kama na pattern sa hospital bed na naitataas baba ang isang panig. Iyon ang kamang ni-request niya. Alam kong pagod ka, sabi ni Yaya Bining sa kanya. Hindi kita natulungan na paliguan mo kanina si Sir Eduardo. Nag-therapy pa kayo pagkatapos. Okay lang po, kaya ko naman. Sana lahat ng nurse katulad mong may malasakit sa pasyente. Natawa siya. Kayo talaga? Pinatataba niyo na naman ng sobra ang puso ko. Aba, hindi kita binobola. Kahit nga sa pagsasaksyon mo, nakikita ko kung paano mo ingatan na wag maduwal si Sir Eduardo para lang hindi siya mahirapan. At ang bedsore niya, lumiliit na sa pagtsatsaga mong gamutin at itagilid siya kahit sa hating gabi. Bihira ang mga taong ang malasakit sa kapwa ay parang malasakit nila sa sarili nila. Hayaan niyo Yaya Bining, gagawin ko kayong presidente ng fans club ko. Biro na lamang niya rito. Hindi naman ito iyon pinansin. Ipagpatuloy mo yan, Flora. Hindi natatago sa paningin ng Diyos ang mga ginagawa mo. Aanihin mo yan isa sa mga araw na ito. Pagpapalain niya ang mga may mabubuting kalooban na gaya mo. Tama na po, Yaya Bining, malapit na po akong maiyak. Hindi naman siya naghihintay ng kapalit sa mga ginagawa niya. Ginagawa niya iyon dahil iyon ang tungkulin niya at dahil iyon ang dapat. At dahil mahalaga si Sir Eduardo kay Inay Clotty.
Tinawanan lamang nito ang sinabi niya at lumabas na ng silid. Nang muli niyang lapitan si Sir Eduardo upang pakainin ito, nagulat siya nang hawakan ng kaliwang kamay nito ang kamay niya at pisilin iyon. Napatingin siya rito. Nakangiti ito sa kanya at bumuka ang bibig nito. Hindi niya gaanong naunawaan ang sinabi nito, ngunit parang malapit iyon sa salamat. Ngumiti rin siya rito. Hindi ko po nagisnan ang tunay kong ama. Pero kung buhay pa siya at kung may pagkakataon na magkita kami, sana tulad niyo rin siya. Itataya ang buhay para sa kaligtasan ng anak at asawa. How touching! Napalingon siya sa kanyang kanan. Nakapasok na pala roon si Gino nang hindi niya namamalayan. Mukhang nagising na naman ito sa maling panig ng kama. Nakamarka na naman ang panguuyam sa mukha nito. Inihanda niya ang sarili sa iba pang sasabihin nito. Hindi naman na ito nagsalita pa. Naupo lamang ito sa armchair na madalas na upuan nito. Hanggang sa matapos niyang pakainin ng ama nito ay nanatiling tahimik ito. Sa kanyang pasasalamat. Ibinaba na niya ang tray upang linisin ang laman niyon. Pagkatapos ay kumain na rin siya ng tanghalian kasabay ni Yaya Bining. Kahit medyo okay na sila ni Gino, hindi pa rin siya komportable na kasabay ito sa pagkain. Hindi siya gaanong nagtagal sa ibaba. Muli siyang umakyat sa silid ni Sir Eduardo. Itutulak na lamang niya ang pinto ng silid nang marinig niya ang tinig ni Gino. Ano ba talaga ang ikinagalit ni Mama sa inyo para magkaganoon siya? Bakit buong buhay ko hindi ko nakitang minahal niyo si Mama? Ano ang lihim ninyo ni Lolo? I'm lost here, Papa. Ayaw magsalita ni Lolo. Patay na si Lolo Elpidio. At lalong wala naman akong makuhang sagot sa inyo. Ayaw niyang gambalain ang paglalabas nito ng saloobin sa ama. Maingat na binalikan niya ang landing ng hagdan. Pagkatapos ay muli siyang naglakad ng maingay ang mga yabag bago siya pumasok sa master's bedroom. Natahimik na si Gino bago pa siya pumasok. Nakita niyang umiiyak ang matandang amo niya. Lukot sa paghihinagpis ang mukha nito at may agos ng mga luha sa magkabilang gilid ng mga mata nito. Si Gino naman ay nakamasid lamang na tila walang pakialam. May inis na bumangon sa dibdib niya para dito. Ina-upset nito ang ama nito at hindi iyon makakabuti rito. Hinagilap kaagad niya ang stethoscope at sphygmomanometer at kinuhanan ito ng blood pressure. Higit na mataas ang presyon ni Sir Eduardo kaysa sa madalas na makuha niya rito. Mas mabuti siguro kung bababa ka na at hahayaan siyang makapagpahinga. Formal na sabi niya kay Gino. Ayoko nang manghula. Maraming tanong na naiwan sa akin mula nang mamatay si Mama. Si Papa na lamang ang makakasagot ng mga iyon. I need answers now. Anitong may igting at halatang nawala na ito ng pasensya sa paghihintay. Lalo siyang nainis dito. Kung talagang gusto mong makakuha ng sagot sa mga tanong mo, maghintay ka na gumaling siya. Dahil kung magpipilit ka ngayon, baka hindi na masagot ang mga tanong mo kahit kailan. Aniyang may himig na ng pananakot. Hindi siya nagbibiro. Kung susumpungin si Sir Eduardo ng isa pang matinding stroke, ay baka matuluyan na ito. Lukot ang noo na tinitigan muna siya nito bago ito lumabas ng silid. Nang wala na sa silid si Gino, ay nilagyan niya ng gamot ang ilalim ng dila ng ama nito. Pagkatapos ay pinunasan niya ang bakas ng luha sa mga mata nito. Hindi siya umalis sa tabi nito. Tuwing kalahating oras ay kinukuha niya ang blood pressure reading nito. Nang mag-stabilize na iyon ay saka pa lamang siya napanatag. Hindi ko alam kung bakit nagalit sa inyo ang asawa niyo. Marahang sabi niya rito habang hinahagod ang noo nito. Pero alam ko kung bakit hindi nakita ni Gino na minahal niyo ang mama niya. Dahil kay Inay Clotty. Nagkaroon ng kislap ang mga mata nito sa binanggit niyang pangalan. Kumibot ang bibig nito at pagkatapos ay pabulol na binigkas ang Clotty.
Opo, sabi niyang ngumiti pa rito. Kilala ko siya. Alam ko rin ang tungkol sa love story ninyong dalawa. Mabuti po ang kalagayan niya. Madalas niyang ikwento sa akin ang tungkol sa inyo. Mahal na mahal niya kayo. Ngumiti rin ito kasabay ng pangingilid ng mga luha. Kaya nga po magpalakas kayo. Naniniwala ako na sa isang araw ay magkikita pa kayo. Ano pong malay natin kung magkaroon na ng happy ending ang love story niyo ni Inay Clotty, di po ba? Muling binigkas nito ang pangalan ng dating nobya. At sa tingin na ibinigay nito sa kanya, para bang nais pa nitong magpakwento tungkol dito. Nagpatuloy naman siya. Kailan lang po ay nag-birthday siya. Nakita ko na naman po ang kwintas na ibinigay niyo sa kanya. Iyon pong gold necklace na may pendant na rosebud. Isinusuot lang niya yon tuwing birthday niya. Natatakot daw po kasi siya na mawala ang kwintas. Pinakaiingatan po niya yon. Siguro alam niyo rin na favorite flower niya ang yellow rose kaya ganoon ang binigay niyo sa kanya. Ano po? Ngumiti na naman ito. Hayaan po ninyo. Palagi ko kayong kukwentuhan tungkol kay Inay Clotty. Pero kapag tayo lang ang tao rito. Kasi po, ayaw ipaalam ni Inay Clotty na kilala ko siya. At siya ang nakiusap kay Mang Ramon para ako ang makuha na tagapag-alaga ninyo. Magpahinga na po kayo, babantayan ko kayo. Itinaas nito ng bahagya ang kaliwang kamay. Hinawakan niya iyon. Pinisil nito ng mahina ang palad niya bago pumikit. Diyos ko, sana po lumakas uli si Sir Eduardo kahit para man lang kay Inay Clotty. At tila sagot nga sa dasal niya, ng mga sumunod na araw ay nagpakita ng kakaibang sigla si Sir Eduardo. Lumakas ito at nagkaroon ng determinasyon na maigalaw uli ang naparalisang katawan. Nang araw na alisin mula sa pagkakasemento ang binti nito, ay nakakaya na nitong ibangon ang sarili. Naiikilos na rin ito ng bahagya ang mahinang kanang binti nito. Nagagawa na nitong maupo sa wheelchair at mas marami na itong nabibigkas na mga salita. Hindi ko siguro nasasabi dati, pero nagpapasalamat ako sa ipinakikita mong dedication para alagaan at lumakas uli si Papa. Malaki ng improvement niya ngayon. Isang araw ay wika sa kanya ni Gino. Katatapos lamang niyang paarawan noon ang ama nito. Nagpalit na ng silid ang mga ito mula nang magawa ng makaupo sa wheelchair ni Sir Eduardo. Sa study room na ang silid nito at si Gino ay bumalik na sa dating silid nito. Tuwing umaga ay nagagawa na niyang ipasyal ang matanda sa front yard at sa hardin. Tuwing bago naman niya ito palitan ng NGT, pinagpa-practice niya itong ngumuya at lumunok. Nakakalunok na ito ng malalambot na pagkain. Mabagal nga lamang at kailangang paunti-unti. Ipinagkibit balikat lamang niya ang mga sinabi ni Gino. Ito man ay may improvement na rin. Wala na ang crutches nito at nakatungkod na lamang. Ang papa mo mismo ang may gustong gumaling na siya, kaya malaki na ang improvement niya ngayon. Sana tuloy-tuloy na hanggang sa makalakad siya uli. Nasa ganoon silang pag-uusap nang may dumating na isang maganda at sosyal na babae sakay ng isang magarang kotse. Walang hindi hahanga sa ganda ng katawan nitong ipinakikita ng suot nitong tube top at tight-fitting jeans. Gino, darling, kumusta ka na? Nakangiting bati ng babae kay Gino. Yumaka pa ito at hinalikan sa pisngi ang binata. Shula. Mahinang sabi lamang ni Gino na hindi gumanti ng ngiti. Nanatili lamang itong nakatingin sa babae. Tingin gaya ng ibinigay nito sa kanya noong unang araw niya sa mansyon. Ganon lang? Nadidismayang sabi ni Shula. No welcome kiss for me? Matagal tayong hindi nagkita. Excuse me, sabi niya sa mga ito dahil naramdaman niyang kalabisan na ang presensya niya roon. Babalik na lamang siya sa silid ni Sir Eduardo. Wait, Flora. Ani Gino na maagap siyang napigilan sa isang kamay bago siya makahakbang. Shula, this is Flora. Siya ang nurse ni Papa.
Baling uli nito sa babae. Flora, this is Shula. Ang babae pa ang naunang mag-abot ng kamay sa kanya. Nice meeting you, Flora. Mukhang sinsero naman ang ngiting ibinigay nito sa kanya. Me too. Sinsero din ang iginanti niyang ngiti rito. Bakit nga pala napasyal ka? Tanong ni Gino sa babae. Hindi pa rin ito binibitawan ang kamay niya. Pumakla ang ngiti ng babae. Parang hindi ito makapaniwala sa narinig. Ano ba namang klaseng tanong yan? Girlfriend mo ako. Natural lang napuntahan kita rito. Ah, girlfriend pa ba kita? Tura ni Gino dito na may pang-uuyam. Akala ko kasi hindi na. Mula kasi nang maaksidente ako, ngayon nang uli kita nakita. Hindi na siya komportable sa naririnig. Nagpilit siyang kumalas mula sa pagkakahawak ng binata. Babalik na ako sa kwarto ng papa mo, excuse me. Sabi niya na muling initian ang babae bago tinalikuran ang mga ito. Ayaw niyang husgahan si Shula. Ngunit sa narinig niyang sinabi ni Gino, kung ano man ang dahilan ng babae at hindi nito nagawang dalawin ang nobyo, dapat na seryoso at balido iyon. Iyon ngang isang tao na nagkasakit ay kaagad na dinadalaw ng kahit pangkaraniwang kaibigan lamang. Iyon pa kayang nobya ang hindi? Kasalukuyang itinetherapy ni Dan si Sir Eduardo kaya sa hardin na lamang siya tumuloy. May kalahating oras pa lamang siya roon nang lapitan siya ni Gino. Pwede ba kitang makausap? Seryosong sabi nito sa kanya. Sige, pero si Shula, nakaalis na siya. Ang bilis naman yatang dumalaw ng girlfriend nito. Ano ba ang pag-uusapan natin? Maipapakiusap sana ako sa'yo. Sana mapapayag kita. Can you pose as my girlfriend from now on? Abangan ang susunod na kabanata.